Patuloy po natin tinatalakay ang pananaw po ng mga Pilipino ukol po sa pagtupad ng batas. Ngayon ay atin po tatalakayin ano ba ang dapat na maging katangian ng mga batas. Ayon kay Thompson noong 2010, dahil ang bawat batas ay nangangalaga sa karapatan at dignidad ng bawat tao, mahalaga magkaroon ito ng sumusunod na mga katangian. Una, ang batas ng tao ay kailangang naaayon sa batas moral. Nangangahulugan ito na ang lahat ng batas ay may matibay na batayang moral. Ito ay dahil sa maaari magkamali ang tao bunsod ng kakulangan ng kanyang pag-unawa sa tunay na etikal o moral na batayan ng pagkilos. Ang pag-unawa sa moral na batayan ay nangangailangan ng makatarungang pagsusuri, pangangatwiran at paglalahad ng mga patunay sa katotohanan. Kapag ang batas ay ipinaubaya lamang natin sa pagpapasya ng mga tiwaling politiko, magiging magulo at walang katarungan ang ating lipunan. Dahil dito, mahalaga na ang humahawak ng awtoridad ay may matibay at na moral na paninindigan sa katotohanan. Pangalawa, ang batas ng tao ay kailangang magpanatili at may tunguhin para sa kabutihan panlahat. Mabuti ang batas kung ito ay para sa kaunlaran ng lahat at hindi ng iilan. Makatarungan din ito kung nagbibigay ito ng karapatan at pagkakataon sa lahat ng tao na umunlad ang kanyang pagkatao mula sa material hanggang espiritual na aspekto. Pangatlo, ang batas ng tao ay kailangang makatarungan at walang kinikilingan. Nangangahulugan ito na pantay ang pagpapairal ng batas sa sino mang pangkat ng tao, mahirap man o mayaman, bata o matanda, may kapansanan o wala. Tinitiyak nito na ang kapakanan ng bawat mamamayan ay mapangangalagaan. Pang-apat, ang batas ng tao ay kailangang napaiiral at sinusunod ng lahat. Hanggang sa muli, adios, marami pong salamat.